kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin, tuklasin dito sa Historiador Filipino. Lindol, ito ang isa sa mga natural na sakuna na talaga namang kinakakatakutan ng mga tao, lalo na ang mga nakatira sa mga matataas na lugar. Ang ilang segundo lang na pagyanig ay para bang ilang oras na tumagal para sa mga nakakaranas nito. September 30, 2025, 9:59 PM oras sa Pilipinas, ay walang kung ano-anong bigla na lang naramdaman ng mga taga Cebu ang isang 6.9 magnitude na lindol. Ang epicenter ay tinatayang nasa 19 na kilometro hilagang silangan ng Bogos City, Cebu. Dahil sa mababaw na lalim ay mas matindi ang pag-uga sa ibabaw ng lupa at mas mataas ang posibilidad ng pinsala sa mga istruktura at bahay. Narito ang ilang mga aktual na nakakatakot na pangyayari nang makuhanan ng video ang nangyaring lindol sa Bogos City, Cebu. Gawa. Kaya nito niya ng anak ko na sila nag-aabot kalakat na sa teriya. Kay niyara ko na siya gipalapitan na pwede makitawag si tipred ko ng estudyante nga. Lawin na maraw. Jesus, no, oh my God, Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang, Lord Jesus Christ. Yes, makatras ka pa. Dili na, itawag. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ. Lord. Lang, kusog kaayo ang linog lang. Lord Jesus. Relax. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Naapagid ni sa bridge. Lord. Ito, sa mga to. Wala. Uy, car, sa mga. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Witsa. Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umaayo buhaton, day? Wait lang. Tawag ka manang, di. Lang, manaog, mi? Manaog kita, guro. Manaog to, sis, sa bridge. Sis.
Ha? Let's go down. Dili, uy. Let's go. Pinigo naman ako sa kanan. Lang, manaog mi lang? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Naog to sis. Nag-uyog gihapon siya. Wait sa Ay, kung ang akong tasapalay bag. pa ta. Lang, ipawngon ang sakyanan, lab. Naog sis, naog sis. Naog sis, naog sis. Napuno kayo sis. Dali sis. Wait lang, uy, wait lang, uy. Dali na, dali na. Dali na. Kuha akong bag. Hain, madilakan. Hain, dapat. Wait, sa ara dira sa ikaduha, wait lang. Ayon sa pinakahuling ulat, 69 katao ang natoda sa Cebu dahil sa lindol. Higit sa 150 ang iniulat na nagkaroon ng pinsala sa katawan. Maraming bahay, simbahan, gusali ng pamahalaan na tulay ang nasira o gumuho. Sa San Remigio ay may naiulat na pag-uho ng sports complex habang may basketball game na nagaganap. Ilan sa mga tao ay naipit sa pag-uho. Nagkaroon ng malawakang pagkawala ng kuryente sa maraming bahagi ng Cebu. Apektado rin ang connectivity ng grid sa Visayas. Nag-disconnect ang ilang bahagi gaya ng Leyte, Samar at bahagi ng Bohol mula sa grid ng Cebu, Negros, Panay Region. Maraming aftershocks ang naitala matapos ang pangunahing lindol. Naglabas ang PHIVOLCS ng paunang tsunami advisory at pinayuhan ng mga tao na lumayo sa baybayin ng Cebu, Leyte at Biliran dahil sa posibleng pagtaas ng level ng dagat o pagbabago sa alon. Hindi kagaya ng bagyo na kaagad nang nalalaman bago pa man ito makapaminsala, ang lindol ay basta-basta na lang nangyayari at walang may nakakapagsabi kung kailan at kung saan ito mangyayari. Kailangang palaging nakahanda sa mga ganitong uri ng sakuna at panatilihing nasa focus ang pag-iisip sa gitna ng pangyayari para mas malaki ang pag-asa na ikay makakasurvive sa oras ng sakunang ito. Ikaw, may kwento ka bang hindi malilimutan ng lumindol kagabi? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.